Pati po mga ospital sinusuyod ng Philippine Embassy sakaling doon dinala ang 4 na Pilipinong nawawala kasunod ng lindol. Umaasa po silang makakaligtas ng mga Pinoy lalo't may natatagpuan pa ring buhay sa guho. Saksi si JP Soriano. Bagamat hinang-hina, may malay ang lalaking ito nang mahugot mula sa Gumuhong Hotel sa Naypyidaw, Myanmar. Mahigit 100 oras na mula nang matrap ang lalaki kasunod ng magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Ang 63 taong gulang na babaeng ito nasagip 71 oras matapos ang lindol. Ayon sa state media ng Myanmar, halos 2,900 na ang patay at mahigit 4,000 ang sugatan. The needs are massive and they're rising by the hour. The window for life-saving response is closing. Hindi pa rin nahahanap ang 4 na Pinoy na pinangangambahang natrap sa Sky Villa Condominium sa Mandalay. Gayunman, hindi sa Mandalay kundi sa Naypyidaw na assign ang 89 na Pilipinong tutulong sa rescue. It's not the contingent which will decide where they will be working. It's the host government. Pero ipinarating na sa mga rescue team sa Mandalay ang mga impormasyon tungkol sa 4 na Pilipinong guro na galing sa kanilang mga kaanak. Identifying marks on the bodies to help our team on the ground verify and inassure din po ng team natin sa Mandalay that they are doing everything possible. Handa ring tumulong ang 11 Pilipinong nakaligtas mula sa Gumuhong Gusali na nakausap ng Philippine Embassy roon. Ang mga tauhan naman ng embahada, sinusuyod ang mga ospital na pinagdalhan sa mga iniligtas. Gayon din ang mga lugar na pinagdalhan sa mga bangkay. We hope that wala pa yung mga bangkay ng ating 4 na kababayan or that they're still alive. Hindi naman anya imposible, lalo't sa kasaysayan maraming ganito, tulad ng mga nailigtas sa mga pagguho sa Baguio City noong 1990 Luzon Quake. But the good news there is in the Pines Hotel, after 2 weeks, may nakita pa from the rubble. So we're hoping and praying the same thing happens. At noong 2005 earthquake sa Pakistan, isang babae ang nasagip sa guho, 2 buwan matapos ang lindol. Sa Mandalay, ika-5 gabi nang nagka-camp out ang ilang residente sa takot sa mga aftershock. Mahaba rin ang pila ng ilang residente para sa pagkain. There are entire communities that were without water, food, shelter, medicines and money. Electricity supplies are still down in many places and phone communication is patchy at best. And added to this, the destruction of hospitals and a lack of clean water. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.